syempre magpasalamat, 'di ba, sa ating mga ayan, syempre una-una kay Lord, 'di ba? Syempre nandito tayo ngayon nagtipon-tipon sa Zoom. Imagine mo, napakarami nating tonight ngayon sa Zoom and still, 'di ba? Nandito ka, nakikinig, sabihin binigyan ka ng magandang signal and at the same time, syempre gusto ko rin magpasalamat sa ating mga grand mentors, 'di ba? Dahil nabigyan po nila ako ng chance, 'di ba? At privilege po para sa akin na makapag-share po ng knowledge po sa inyo kung ano yung mga bagay na nagawa ko rin sa ginagawa natin negosyo, okay? And of course, sa ating mga host, 'di ba? Napakalupit na host. Ayan, thank you po sa inyo. And ayun, actually tama po yung mga host natin, yung mga napakalupit na host natin na talaga mga top earner din ng team, di ba? So, my name is Jeremy Comora po. I was student that time when nag-start po ako dito. So, ayan, para lang sa mga benefit ng mga bago, para sa mga hindi pa po kilala. Ayan, so magpapakilala po muna ako sa inyo. So, ayun, so nag-start po ako dito. I was 8 years old and right now po, 21 pa lang po ako dito. Pero ang malupit na part, di ba, gaya pong nasabi ng mga host natin. So, at the age of 19 po, nahit ko po yung first million ko. At the age of 20 years old, nahit ko po yung first brand new car ko. Diba? So kung bakit po nangyari sa akin yun, kung bakit din ako kumita ng malaki, ayun po yung i-share ko po sa inyo tonight. Ayan, excited ka na ba? Excited ka na ba? Comment one nga muna kung talagang excited ka na. 'Di ba? Kasi even talaga ako, talagang sobrang excited na talaga ako na ma-share po sa inyo yung mga bagay na ginawa ko na tinuro lang din ng mga grand mentors sa akin kung bakit nagkaroon po ako ng mga bagay o resulta na meron ako ngayon. Ayan, so ayan, nakikita po ba yung screen? Ayan, so ayan po. So ayan, okay, ayan po yung screen, 'di ba? So ayan yung name ko, Jeremy Comora, former student, 'di ba? Imagine mo, sino ba naman akong estudyante na alam mo yun, walang kaalam-alam sa ginagawa natin negosyo, zero knowledge talaga even sa work kasi para po sa kaalaman ninyo, 'di ba? Never ko po na-experience magtrabaho, never ko rin po mag-experience magnegosyo. So, since student ako, alam naman po natin 'yung mas lalo kung ikaw parent ka na, 'di ba? Alam naman po natin pag estudyante, 'di ba? Ang alam ko lang po that time yung nag-start ako dito sa business na ginagawa natin. Since 8 years old akong alam ko lang pumasok, after pumasok, gumala. Ganun lang, 'di ba? Ganun lang umiikot yung buhay ko yung that time nag-start ako sa ginagawa natin negosyo, okay? Ganun lang yung buhay ko, yung that time na estudyante pa lang po ako at bago ko makita yung negosyo na ginagawa natin ngayon, okay? So imagine mo, kaya yung pag-in ko po, kumbaga yung pagiging part ko po dito, yung pagiging new part ko pa lang po talagang alam mo yung medyo nangapapa ako. 'Di ba kasi imagine mo wala kang kaalam-alam sa kahit anong trabaho, kahit anong negosyo, 'di ba? Pero buti na lang talaga may mga guidance ng ating mga mentors and at the same time, buti na lang talaga may mga training katulad nito na kung saan naaral ko po yung ginagawa po natin negosyo, okay? So ayun po yung share ko po sa inyo tonight, talagang mas maganda talaga, papasukin pa po natin lahat ng mga business partner natin. Kung may napasali ka this week, di ba, papasukin na po natin sila. Yung mga downloads mo, papasukin na po natin sila kasi napakaganda po ng topic natin tonight. Okay? So, ayan. Ito po. Ayan. So, actually, yung topic ko po tonight, ayan. Okay. Ayan, yung topic ko for tonight is fastest way to get your goals. Imagine mo, di ba, napakaganda, di ba? Imagine mo, yung topic natin for tonight is yung paano mo ba makuha na mabilisan yung mga bagay or goals na gusto mo ma-achieve sa ginagawa natin negosyo. Talaga. Ayan, kaya dapat may naka-ready na notebook at ballpen mo dyan para lahat ng matutunan mo tonight, di ba, lahat talaga ma-absorb mo. And at the same time, syempre, lahat ma-take down notes mo. Syempre, alam naman natin na hindi naman memory card yung natin. Kumbaga, hindi naman lahat ng bagay maaalala natin. So, mas maganda naka-take down notes pa rin yan, di ba? Para if ever makalimutan mo yung topic tonight at narinig mo na talaga makakatulong sa'yo, at least nasulat mo, anytime pwede mo ma-review. Tama? So, ayan. Ayan. Ayan, now, so from the word goal, di ba? Kasi sabi nga, fastest way to get your goal, di ba? So, what is goal? Unang-una, syempre, gusto ko po muna sa inyo i-share. And at the same time, gusto ko muna sa inyo ipaintindi kung ano ba yung goal, okay? Ito po, ayan, sabi nga po dyan, di ba? Something you would like to achieve, di ba? Yung goal, ito yung mga bagay na talagang desire natin. Kumbaga, ito yung goal, okay? When you say goal, ito yung mga bagay na gusto natin makuha at talagang minanasa natin. 'Di ba? So ayan po ibig sabihin ng goal, 'di ba? Kaya dito sa ginagawa natin negosyo, ano ba yung mga bagay na gusto mo ma-achieve? Okay, since member ka na, since part ka na, and since lahat naman nandito ngayon sa participants is puro member lang, 'di ba? Ikaw as new member or ikaw as business partner natin or member na negosyo na ginagawa natin, ano ba yung goal mo dito? Okay, ano ba yung goal mo dito kung bakit ka nag-join sa ginagawa natin negosyo?
Okay? Ano ba yung goal mo kung bakit ka umattend ng training? Ano ba yung goal mo o gusto mo mga bagay na ma-achieve mo? Kung bakit sinisipagan mo yung paggawa ng online support and sinisipagan mo talaga na aralin at hatawin yung ginagawa natin negosyo. Tama? So ayun po yung share ko po sa inyo tonight. Kaya napakahalaga po talaga, unang-una napakahalaga po talaga na malaman po muna natin yung goal natin dito. Kasi bakit? Alam naman po natin na yung nag-join ka ngayon, hindi lang naman dahil sumali ka para lang sa produkto. Okay, sa kasama na yun doon, may mga ibang nag-join sa atin, sumali lang dahil nagustuhan yung produkto, naganda sa produkto. May mga ibang nag-join din naman kasi na-excite lang. Pero may mga ibang nag-join din naman talaga na seryoso na talagang hahatawin yung negosyong ginagawa natin. Kasi bakit? Nakita nila dito yung pangarap nila. Okay? Yung pagkakita pa lang sa kanila ng marketing plan at pagka-present pa lang sa kanila ng marketing plan, nakita nila na magiging malaking tulong sa kanila. Okay? And at the same time, syempre, nakita nila na alam mo magiging malaking tulong para maabot yung pangarap nila. Okay? So ayan, mahalaga muna na malaman mo kung ano yung goal mo dito sa ginagawa natin negosyo. O kasi mahirap po yun, yung talagang tinatrabaho mo na siya pero hindi mo alam yung goal mo. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano ba yung mga bagay na gusto mo ma-achieve dito sa ginagawa natin negosyo. So unang-una ayun po muna yung dapat nating alamin. Ano ba yung goal mo kung bakit hinahataw mo at tinatrabaho mo yung ginagawa natin negosyo? So I'm sure ako nag-isip ka na ano ba talaga yung goal ko, 'di ba? Ano ba yung goal ko? Ba't nga ako nag-join? Ano yung goal ko? Ba't sinumatin ako ng training? Ano yung goal ko? Ba't ako mahataw? Ano yung goal ko? Ba't ginagawa ko yung online support? Okay? So ito po 'yon. Ayan, so dapat ngayon iniisip mo na ano ba yung goal mo dito? Okay, syempre yung goal naman natin talaga lahat is kumita talaga ng malaki. Okay? Kumita ng malaki, maabot natin yung mga pangarap natin, 'di ba? Kasi that time nakita mo yung marketing plan, 'di ba? Ayun na yung turning point na buhay mo na inisipin mo or inisip mo na ito na yung makakatulong sa aking negosyo, ito na makakapagbabago ng buhay ko, dito na ako kikita ng malaki, dito na maka-clear yung loan ko, 'di ba? Dito ko na maaabot yung pangarap ko. Tama? So ayun naman talaga yung goal natin, 'di ba? Kung bakit sineseryoso mo yung ginagawa natin negosyo. Ayan. Yan, so next. Okay, syempre una-una, dapat alamin mo muna yung goal mo. Okay, katulad ng mga example ng mga goal is pagkita ng malaki dito, okay, para makabili ka ng kotse, 'di ba? Pero syempre may tinatawag tayong SMART, okay? When you say goal, okay, may tinatawag tayong SMART, okay? Ano yung SMART na 'yon? Syempre, ayan, you have to specific, 'di ba, sa goal mo? Ayan, kailangan measurable din, kailangan attainable din, kailangan realistic, and at the same time kailangan syempre may time bound, okay? Ngayon, since may goal ka at gusto mo ma-achieve yung goal mo, kailangan you have to be smart. Okay? Kailangan smart yung goal mo. Ibig sabihin talaga nakatotohanan. Okay? So, ayan po yung ibig sabihin yan. Kaya dapat i-take down notes mo sana to. Mas maganda, business partners. I-take down notes mo to para at least alam mo talaga paano mo ma-hit yung goal mo, okay, in fastest way. Okay? So, ayan, papakita ko po yan sa inyo. Later on, mas maiintindihan nyo masyado, okay, ano ba yung tinatawag nating SMART sa goal natin, okay? Yung sinasabi nating specific, okay, syempre kailangan specific, kailangan mismong detail yung goal mo, and at the same time, kailangan measurable, di ba? So, attainable, and at the same time, syempre kailangan makatotohanan, realistic, and kailangan syempre may deadline, which is may time bound siya. Kasi, di ba, kumbaga yung goal natin, hindi lang naman dapat katira ka ng tira or what, kailangan, di ba, kailangan may time bound ka or deadline ka. Tama? Kasi baka umabot na ng 10 years na sa negosyo ko pa rin natin, nag-invite ka pa rin or what, di ba? Kasi hindi mo alam yung goal mo or wala kang hinihit na deadline. Okay? Ayan, so next, ayan, syempre, para sa pag-abot ng goal natin dito sa ginagawa natin negosyo, actually may tinatawag sa ating dream board. Okay, ano po ba yung dream board na yun? Naalala ko, yung that time nagsisimula pa lang po ako, pinagawa ako, di ba, pinagawa kami yung mga coaches ng ating mga grand mentors ng dream board. Okay, naalala ko pa that time, ayan, yung dream board po. So ayan, bigyan ko muna kayo ng definition kung ano ibig sabihin ng dream board. Ito yung serve as visual representation of your dreams, your ideal life, and your ultimate goals for the future. Kumbaga yung dream board, ayan po yung nasa mismong illustration, okay, na kung saan ilalagay mo doon yung pangarap mong kotse. Pwede kang gumupit nun. Illustration po yan. Ayun yung pinagawa sa aming activity ng mga grand mentors, yung dream board. Okay, malaking tulong din ito. Kasi bakit? Basta nun as nagsisimula ka, pag once na may dream board ka at talagang lagay mo sa mismong pader nyo or mismo lagi mo nakikita pag gising mo pa lang, magiging malaking tulong yun sa'yo para ma-remain ka sa goal mo everyday. Diba? So anong punto? Magiging malaking tulong yun sa'yo talagang para seryosohin mo yung ginagawa natin negosyo. Okay? So ayan po yung dream board. So yung dream board, illustration po yan na kung saan
pag once na pwede kang gumupit sa magazine, okay, pwede kang gumupit sa magazine ng pangarap mong kotse, okay? Syempre dapat smart, okay? And at the same time, gusto mong bahay, and at the same time, syempre, yung pangarap mong gaano kalaking savings yung gusto mo, yung mga travel or place na gusto mong puntahan, di ba? So, ayun po yung tinatawag nating dream board. So, pwede kang gumawa ng mismo ngayon and at the same time, mamaya after the meeting natin, yung tinatawag nating dream board. Kasi even ako po and even yung mga coaches, yung mga grand mentors po natin, nakikita ninyo mga kumikita na malaki, lahat po yan may dream board, okay? Na kung saan, di ba, kami lang din yung simula. Yung mga nakikita nyo pong nagkaroon po ng kotse, kami lang din po yung that time na nagkaroon ng dream board na walang kotse nung una. Tama? Dahil nga sa dream board, nare-remind kami, talagang seryoso namin nahataw yung goal namin. Okay? So, ayan, pwede kang gumupit sa magazine yan, idikit mo lang sa mismong illustration. Okay? Yung gusto mong kotse, yung gusto mong bahay, di ba? Yung pangarap mong savings, yung mga travels mo, and gusto mong mangyari sa'yo sa ginagawa natin negosyo, pwede mong idikit yan sa mismong illustration mo. And at the same time, syempre, idikot mo yung illustration na yon sa mismong lugar kung saan lagi yung paningin mo. Or alam mo yung pagising mo pa lang talaga na doon nakaharap yung dream board mo. Okay? So magiging malaking tulong po yung dream board mo kasi doon ka mareremind sa goal mo. And at the same time, syempre, doon ka mas magsaseryoso sa ginagawa natin negosyo kapag lagi mo nakikita yung dream board mo. Okay? Ayan. So next po. Ayan, of course, syempre dapat din po natin malaman yung 2 types of goal. Okay, may tinatawag tayong 2 types of goal. Ano po ba yon? Syempre, unang-una is short-term goal. Okay, yung short-term goal, ayan sabi dito, is something you want to do in the near future. A short-term goal is a goal you can achieve in 12 months or less. Meaning to say, 1 year pababa. Okay, ito yung tinatawag nating short-term goal. Okay, ito dapat realistic ka, dapat smart yung goal mo dito. Okay? So, yung 12 months pababa po, ano yung mga example na yun? Sabihin natin sa ginagawa natin ng negosyo, kung bakit mo hinahataw, kung bakit mo tinatrabaho, kung bakit napakasipag mo gawin yung online support, kung bakit napakasipag mo mag-refer, kung bakit napakasipag mo mag-direct, simply because gusto mo muna ma-achieve yung short-term goal mo. Okay? Actually, ito talaga muna yung unang ma-achieve natin pag once na naging part sa ginagawa natin negosyo. Tinatawag natin short-term goal, okay? Sooner or later, naka-follow naman na dyan yung long-term goal eh. Pero ano ba yung mga example ng short-term goal, okay? So ito yung, ayan, buying the clothes you want, yung mga gusto mong damit. Di ba, imagine mo pag kumita ka na malakas sa ginagawa natin negosyo or kumita ka sa ginagawa natin negosyo as part ka pa lang, alam mo yan, pwede mo mabili yung gusto mong damit, di ba? For example, kung ikaw nagpa-present ka na or pupunta ka sa mismong office or at the same time sa Zoom, di ba, na kung saan and at the same time, syempre sa pag-AV, so yung gusto mong maka-video call yung business partner mo na gusto mong magmukhang presentable, di ba? Pwede ka bumili ng mga damit, di ba, na gusto mo na mag-way na you look presentable, 'di ba? So pwede ka rin makabili ng sapatos, 'di ba? Sapatos na gusto mo, 'yan, sabihin natin mga Adidas, 'di ba? Nike, 'di ba? Dahil nga syempre sabihin natin kumita ka, okay, nag-top earner ka sa team natin, kumita ka ng 50,000, kumita ka ng 60,000. Eh ngayon luma na 'yung sapatos mo. So, sabihin gusto mo makabili ng sapatos, bibili ka ng gusto mong sapatos, 'di ba? Kasi bakit ayun naman din talaga yung unang goal mo, 'di ba? Yung pag inisip mo na pag kumita ko dito, talagang bibilin ko yung gusto kong damit, bibilin ko yung gusto kong sapatos, 'di ba? So those are the short-term goal. Okay? So buying a new phone, yung gusto mong cellphone, yan, travel local, 'di ba? So yan, kung gusto makapag-travel, 'di ba? Sa local dito sa Pilipinas, yan, having a great income, yung inaasam mo or gusto mo ma-achieve na income, like sabihin natin makaabot ka ng 100,000, 'di ba? 50,000, those are the short-term goal. Okay, meaning to say, dapat realistic yung goal mo. Okay? Hindi lang yan basta goal mo na ito ay sige, ito gusto ko. Hindi ganoon, tama? You have to be smart sa goal mo. Okay? Kailangan specific, measurable, and at the same time attainable, realistic, and kailangan may time bound kung kailan mo gusto ma-hit yung goal na inaasam mo. Okay? So ayan, at the same time, syempre, yung pagpasok sa Royal Emperors International top earner and at the same time, UNO top earner. Diba? So those are the short-term goal na pwede mong ma-hit less than 12 months or less than 1 year. Okay? So ayan po yun. So actually, ayan, dapat nag-invest din tayo sa damit, di ba? Sa shoes, basta alam mo naman yung damit mo, okay, hindi naman siya magiging liabilities, di ba? Kumbaga asset siya, for example, ayun yung sabi ko kanina, every time na mag-zoom or may kakausapin kang business partner, di ba, i-video call mo, di ba? Pwede ka bumili ng damit na pang-office kang or pang-attend sa Zoom, 'di ba? So kailangan din yung bibilin natin na na mga bagay is yung makakatulong din sa iyo or magbabalik din sa iyo ng pera. Okay? Tawag po dun asset kasi bakit pag bumili ka ng isang bagay,
na hindi naman makakatulong sa'yo, na naglabas ka ng pera pero hindi naman magbabalik ng pera sa'yo, tawag doon liabilities. Diba? So actually, dapat din sa mga goal natin o yung mga bagay na gusto natin ma-achieve, yung tinitignan natin yung bagay na makakatulong din sa atin, diba? Kumbaga yung bagay na magiging asset din sa atin. Okay? So those are the short-term goal. Okay? Now, next. Ayan. Ayan. Yan, mas maganda na take down notes mo talaga. Yan talaga mas maganda focus ka muna dito sa Zoom, di ba? So yan, syempre, yan number 2 is yan long-term goal. Okay, now what is long-term goal? Ito yung goal na within 1 year pataas. Okay? So ito naman talaga, ito yung long-term goal na talagang, alam mo yon, na talagang dapat mong seryosohin makuha. Okay? Ayan, sabi nila dito, a long-term goal requires time and planning. A long-term goal is a goal you that usually take 12 months or more to achieve. Okay? Meaning to say, 1 year pataas. Okay? Ito talaga yung it takes time, diba? It takes a lot of effort, diba? Na talagang gusto ma-achieve yung goal na to. Okay? Ano po ba yon? Okay? Ito yung syempre makapag-travel ka international. Diba? Sino ba namang ayaw makapag-travel ng international? Syempre lahat tayo gusto natin makapag-travel. Tama po ba? Okay? Makapag-travel tayo international. And syempre, ayan, makabili ng gusto mong or pangarap mong bahay. Diba? And at the same time, syempre, makabili ng pangarap mong kotse. Diba? So, syempre, sa goal na to guys, hindi naman agad-agad na gusto mo agad ng bahay. Kakasimula ka pala sa ginagawa ng negosyo, sabi natin yan nga, kumita ka ng malaki, okay? Tapos 2 years ka sa ginagawa ng negosyo, hindi naman agad mansion or what. You have to be specific sa goal mo. Still, kahit long-term goal to, you have to be specific, okay? And at the same time, you have to be smart, okay? So, ayan, syempre, ayan, makabili ng gusto mo ng kotse. Yung gusto mong kotse na afford naman talaga din sa income na kinikita mo, okay? Makabili ng property, di ba? Yung property na gusto mo, ayan. And at the same time, syempre, ayan, pag once na talagang kumikita naman na, laki na ng savings mo and talagang well-off ka na, di ba? And talagang na-achieve mo na yung bagay sa ginagawa ng negosyo. Ayan, yung mga gusto mo mga luxury things, sabi natin, mga luxury bag, di ba? Katulad ng mga Louis Vuitton, di ba? Yung mga, ayan, Fendi, Chanel, di ba? So, Gucci, 'di ba? So yan, pwede ka rin makabili niyan, 'di ba? Pag once na kumikita ka na malaki, 'di ba? So those are the long-term goal, and at the same time, syempre, lahat naman din tayo gusto natin magkaroon ng business, and at the same time, syempre, mga investment din po. Yung napakarami mga business sa labas, investment, pag once na talagang stable na yung network mo, talagang leveraging ka na po sa ginagawa nating negosyo. Okay? So those are the long-term goal. Also, ulitin ko po ulit, you have to be smart, okay? So hindi lang yan yung goal na or hindi lang yan yung goal na parang illusion lang, na parang, okay, goal mo nga to kaso hindi mo naman talaga tinatrabaho, di ba? Hindi mo naman talaga hinataw yung ginagawa ng negosyo, di ba? So, kailangan talaga bigyan din siya ng effort, di ba? So, ayan. Yan, pwede mo masulat, pwede mo ma-take down notes. Ayan. And also, yan, you have to be smart. Sabi nga natin, di ba? You have to be smart sa goal mo. Okay? Sa goal na gusto mo ma-achieve. Okay? Sabihin natin, yung pagbili ng kotse. Okay? Buy a car you want. Okay? So, paano natin ipapasok dyan yung smart? Okay? So, sabihin natin, kailangan specific. Okay? Measurable. Attainable. Realistic. And same time, syempre, may time bound. Okay? Ayan. So, sabihin natin yung pagbili ng kotse, okay? Sabihin natin, papasok doon yung specific. Anong gusto mong brand? Anong gusto mong model? Toyota ba yan? Diba? Ano ba? Suzuki ba yan? Diba? So, at the same time, syempre, anong kulay ba yung gusto mong kotse? Okay? And at the same time, syempre, kailangan measurable siya. Okay? Anong gusto mong appearance ng kotse yung gusto mo? Okay? For example, ano ba to? Hatchback ba to? Sedan ba to? Diba? So, kailangan measurable din yon. Okay? At the same time, syempre, attainable, okay? Kailangan syempre, yung goal mo na yon is kailangan talagang alam mo sa sarili mo na kaya mo ma-achieve. Okay? And at the same time, syempre, kailangan realistic, okay? So ano yung realistic? Ibig sabihin talagang makatotohanan na kaya mo talagang ma-hit. Okay? And at the same time, syempre, kailangan time-bound siya, okay? Kailangan may deadline, okay? So ayan po, kailangan mag-specific tayo sa goal natin, measurable, attainable, realistic, and at the same time, syempre, kailangan may time bound. Okay? You have to be smart sa mga goal na kailangan mong ma-achieve. Okay? Yan, sa apply next.
Ayan, ano, ay, ayan, next, okay? So, syempre, dahil nga alam mo na yung goal mo, and at the same time, kailangan mo naman is kailangan magpa-goal set, okay? When you say goal setting, di ba, ayan na yung syempre, yan, sabi nga dito, set a personal goal setting with your coach. Okay, so this time, di ba, dahil nga alam mo na yung goal mo na gusto mo ma-achieve, yung SMART goal mo, okay, ngayon naman, syempre, ang kailangan mo naman magpa-guide sa mentor mo. At same time, syempre, magpa-guide sa coach mo. Tama. Syempre, hindi mo naman ma-achieve yung mga bagay na gusto mo sa ginagawa natin negosyo without the guidance of your coach and at the same time, syempre, ng mentor mo. Okay? So, kailangan pa rin natin magpagay. Kasi bakit? Sa ginagawa po natin negosyo, sila po talaga yung fastest, di ba? Sila po talaga yung fastest way, di ba? Para ma-hit po natin yung mga goals po na meron po tayo. Kasi bakit? Sila yung mag-push sa atin, sila yung mag-motivate sa atin, sila yung mag-inspire sa atin, sila yung mag-goal set sa atin kung ano ba, kung kaya ba ito ma-hit na goal na to, kung kaya ba ito ma-achieve na goal na to, and at the same time, sila yung, alam mo yun, sila yung talagang mag-focus sa atin and talagang tutulong sa atin paano natin ma-hit yung goal natin, okay? So, kailangan, after mo malaman yung goal mo, di ba? After malaman yung SMART goal mo, this time naman is magpapa-mentor ka and at the same time, syempre magpapa-coach ka sa coach mo kung paano mo ma-hit yung mga goal na gusto mo ma-achieve sa ginagawa natin negosyo. Ayan. Sabi nga, di ba? Goals keep us motivated to continue to work towards our goals. Goals help us to evaluate if we need to change our actions and behavior in order to meet the goals that we set. And also, goals helps us to maintain focus and stay on track. Okay, para ma-hit natin yung mga goal natin, yan, kailangan natin magpa-goal set sa ating mga mentors and at the same time mga coaches. Kumbaga, yung ginagawa natin negosyo, di ba? Parang yung ginagawa natin negosyo, yung mga mentor natin, di ba? Pag once nadadaan ka, ang malupit na part sila, dilagyan na talaga nila ng red carpet, okay? Yung dadaanan mo. Meaning to say, yung mga bagay na nagawa nila, di ba? For example, kung na-achieve nila tong gantong bagay, dahil nga nagawa na nila, madali na lang nila sa atin maituro, di ba? Madali nila yung sa atin makapahit kasi bakit? Even sila mismo, nadaanan nila yung ganung bagay, and even sila mismo, na-hit na nila yon. Okay? So sila po yung fastest way talaga kung bakit natin ma-hit yung goal natin. Kaya ang kailangan natin gawin, after malaman natin yung mga goal na dapat natin ma-achieve or gusto mo ma-achieve sa ginagawa natin negosyo, ang kailangan natin gawin is magpa-goal set naman sa ating mga mentors and at the same time mga coaches. Okay? Yan. So play next. Ayan, and also, dahil nga syempre, ayan, sabihin natin nagpa-goal ka na, ang ginawa ni coach or ni mentor, di ba, ginulan ka na niya. For example, dahil nga isa sa mga, sabihin natin, yung goal na gusto ma-achieve, makapasok sa top earn ng Royal Emperors, and at the same time, syempre, kumita ng malaki, kumita ng 100,000 ngayong buwan, di ba? Ngayon, gogolan ka niya ni mentor. Ngayon, sasabihin niya, ito yung kailangan mong gawin. Okay, for example, kung gusto mo talaga makapasok ng top earn, ang kailangan mong gawin, kailangan mo damihan yung kinakausap mo, kailangan mo mag-refer, kailangan mo mag-directs, and at the same time, syempre, kailangan mo talaga, alam mo yun, kailangan mo talaga maging focus, di ba? And at the same time, syempre, kailangan, di ba, andun yung ano, kumbaga, andun yung desire mo para makuha yung goal mo. Ngayon, bibigyan ka ng tips and advice ni coach, di ba? Pag ginuusap niya, okay, ganito gagawin natin, mag-set tayo ng goal, ganito gawin natin, wake up early, di ba? Mag-follow up, yan, damihan mo yung kausap mo. And at the same time, talagang syempre, gawin mo yung best mo. Pag once ka talagang kumakausap ka, okay, at the same time, syempre talagang trabahuhin mo yung yung negosyo. Okay, kumbaga focus ka lang. Ngayon, syempre, binigyan ka ng advice and tips ni coach. Okay, dahil nga ginulan ka na niya para makapasok ka ng top earner. Anong kailangan mo gawin after that na magulan ka ni coach? Okay, ang kailangan mo gawin, maging persistent and consistency doon sa goal, okay, na binigay niya sa'yo. Okay, doon sa goal setting na binigay niya sa'yo. Okay, so when you say persistent, di ba? Ayan, sabi nga dito, continuing to do something despite difficulties and challenges. Okay, meaning to say, ayan, kumbaga yung talagang, kumbaga when you say persistent, talagang focus ka lang doon, di ba? Kahit ano man yung distraction sa paligid mo, kahit ano man mga challenges sa paligid mo, talagang doon ka lang sa goal mo nakafocus, okay? Ayan, when you say consistent and acting the same way or doing something
'di ba? Ayan. So when you say consistent naman, talagang alam mo yon, yung talagang ginagawa mo una, sabihin natin talagang masipag ka mag-refer, masipag ka gawin yung online support, masipag ka kumausap, 'di ba? Kumbaga talagang ayun lang din yung gagawin mo. Consistent ka lang, tawag ng consistent, 'di ba? So hindi ka madi-disalign doon sa pagiging consistent mo, okay? Ayan, sabi nga dito, you have to be persistent and consistent to the goal that your coach will be given to you. Okay, so meaning to say, ayan, kailangan maging persistent. Ano ba yung, bigyan ko kayo ng example para mas ma-visualize ninyo. Okay, yung pagiging persistent and pagiging consistency. Okay, sabihin natin, di ba? Dahil nga ginulan ka na, sabihin natin, parang ano lang yan guys, kumbaga parang pagsasaing lang, di ba? Pag once na nagsaing ka, hindi naman pwedeng patay sindi yung kalan, tama? Ngayon, syempre, masipag ka, kinabukasan, hindi ka na masipag, di ba? Hindi ka nakakausap. Ngayon, marami kang nire-refer, kinabukasan, tinatamad ka na mag-refer. Ngayon, ginagawa mo yung online support, kinabukasan, hindi mo na ginagawa yung online support, di ba? So ngayon, active ka sa GC. Ngayon, kinabukasan, hindi ka active sa GC. Ngayon, nagpapasupport ka ng mga post mo, kinabukasan, hindi ka nagpapasupport. Tawag dun patay sindi, okay? So parang imagine mo, parang pagsaing lang yan, di ba? Na ang punto, pag nagsaing ka, patay sindi yung kalan, di ba? Anong punto, hindi maluluto yung sinaing mo. 'Di ba? Pero alam mo yun, kapag ikaw yung persistent and consistent ka sa ginagawa mo, 'di ba? Sabihin natin yung kalan na yan, 'di ba? Kahit mahina yung apoy niyan, 'di ba? Kahit mahina yung apoy niyan, talagang maluluto yan kung talagang persistent and consistent ka. Kung talagang tuloy-tuloy. Okay, ganun din sa ginagawa natin negosyo. Sabihin natin, 'di ba, na kumbaga mahina man ngayon yung referrals mo, wala mo masyado nag-inquire sa'yo, pero ikaw yung talagang umaattend lang ng training, ikaw yung talagang tinatrabaho mo na yung negosyo, ikaw yung talagang focus ka lang sa negosyo, ikaw yung talagang ginagawa pa rin yung part mo na gawin yung online support, yung pag-a-add, tsaka post everyday. Anong punto? Kahit ngayon mahina yung negosyo mo, kahit ngayon mahina yung income mo, anong punto? 'Di ba? Lalakas at lalakas din yan. 'Di ba? Lalaki at lalaki din yung income mo, basta anong punto? Gawin mo lang yung pagiging persistent and consistency sa ginagawa mo. Okay? Yan, sa apply next. Ayan, and also, syempre, kailangan mo magkaroon ng belief sa ginagawa mo. Okay, sabi niya dito, have a faith, trust, and confidence. Okay, it is important for us to trust and have a faith to our what we do. Okay, and also we need to be confident to share our opportunity to others. Okay, kapag ikaw, di ba, syempre yung fastest way din para maabot mo yung goal mo, yung talagang may belief ka sa ginagawa mo. Okay, so ano pa yung belief? Ayan, for example, may mga, bigyan ko kayo ng example, kung ikaw yung tao, mas lalo na kung new business partners ka, 'di ba? Ngayon ikaw yung tao na maraming nag-negative sa iyo, nina-negative ka ng family mo, nina-negative ka ng mga kaibigan mo, hindi ka pinapaniwalaan ng mga katrabaho mo, then tinatawanan ka, kinukutsaan ka. Pero ikaw kapag mataas yung belief level mo sa ginagawa nating negosyo, dahil ka syempre uma-attend ka ng training, nakakaparinig ka ng mga motivational na words, di ba, from our speakers, inspirational. So, anong punto, tumataas yung belief level mo. Kahit ano pang negative yung naririnig mo sa paligid mo, pero kapag ikaw mataas yung belief level mo sa ginagawa natin negosyo, alam mo, hindi ka magpapatinag doon sa mga naririnig mong noise sa paligid mo. Hindi ka magpapatinag sa mga negative noise na naririnig mo. Anong punto? Ikaw focus ka lang. Di ba? Focus ka lang sa ginagawa mo negosyo kasi bakit mataas yung belief level mo. Tama? So, kailangan po mataas yung belief levels natin sa ginagawa natin negosyo. And also, di ba, imagine mo yung company natin, napakaganda na, hindi naman tatagal lang 15 years to kung hindi naman stable. Di ba? At the same time, syempre, yung mga nakikita natin nangyayari sa mga grand mentors natin, nakabili ng 11.4 million na property, di ba? Nang worth 9 million na property. And at the same time, syempre, kumikita ng 7 digits every month. Doon pa lang, di ba, na ang punto, sila yung patunay, di ba, na ang punto napakaganda na ginagawa natin negosyo. Through that, di ba, yung nakikita mo sa mga grand mentors natin, yung nakikita mo na sobrang ganda ng company natin, yung nakikita mo na marami mga kumikita sa atin at natutulungan na magbago yung buhay. Through that, di ba, tumataas yung belief level mo na ina-assume mo, and at the same time, di ba, parang ini-imagine mo na sooner ako naman yung magiging ganun. Di ba? So, kailangan, di ba, kailangan may belief level ka sa ginagawa ng negosyo. Kasi bakit? Pag ikaw dito mababa yung belief level mo, okay, sa ginagawa natin negosyo, makaparinig ka lang ng, ay naku, baka scam yan. Baka ang punto, yung in-invite mo, di ba, sabihin scam, baka maniwala ka agad. And at the same time, syempre, alam mo yun, may mga hindi sumali sa'yo, hindi sumali. Di ba, ang punto, baka ikaw ang punto, pag dumating yung time na bumaba yung belief level mo, baka ikaw hindi ka na rin tumulis sa ginagawa natin negosyo. Di ba? So, anong punto, napakahalaga rin po neto na mataas yung belief level mo sa ginagawa natin negosyo. Okay? Kasi bakit? Ito yung talagang strong foundation mo dito eh.
Imagine mo kasi pag may faith ka or alam mo yun, may tiwala ka and at the same time, talagang mataas or strong belief level mo yung sa ginagawa natin negosyo. 'Di ba? Talaga ito yung kahit anong sitwasyon yung madaanan mo, kahit anong challenges mo sa family mo, 'di ba? Sa mga kaibigan mo, 'di ba? Sa life mo or kung anong na-encounter mga challenges, 'di ba, sa buhay mo, 'di ba? Kapag ikaw mataas yung belief level mo sa ginagawa natin negosyo, hindi ka magpapatinag doon. Talagang ikaw nakafocus ka lang sa goal mo, talagang ikaw tatrabuhin mo lang yung goal mo at yung mga distractions sa paligid mo hindi mo papansinin yun. Kasi bakit? Mataas yung belief level mo sa ginagawa natin negosyo. Okay? Yan, sa upline next. Ayan, and of course, syempre, yan, napakahalaga din po nito. Ito rin yung mga isa sa mga fastest way para ma-hit natin yung goal natin. Okay? Yung tinatawag nating commitment. Okay? Ano ba yung commitment? Syempre, there's a 3 times of commitment. Ayun yung sinasabi natin, I'll try, I'll do my best, I'll do whatever it takes. Yan. So, kwentuhan ko lang din kayo regarding dito sa commitment na to. So, syempre, ako as student ako, naalala ko that time yung habang inaaral ko pa lang po yung negosyo. And at the same time, syempre, nung bago pa lang po ako sa ginagawa natin negosyo. Since bago pa nga lang ako, or estudyante pa nga lang ako, na never ko na-experience magtrabaho or never ko mag-experience magnegosyo. Doon sumali lang ako sa ginagawa natin negosyo. Ang mindset ko lang noon, gusto ko bilang kumita ng 5,000 every week. Kasi bakit? Dahil nga syempre, gusto ko lang kumita ng 5,000, nakikita ko sa yung mga classmate ko, nabibili na yung mga bagay na gusto lang bilhin. 'Di ba? Nakikita ko, nabibigay na ng mga parents nila yung mga bagay na gusto nila, 'di ba? Yung mga bagay na alam mo yun na gusto nila katulad ng mga phone, 'di ba? T-shirt, 'di ba? Kaya sabi ko, hanap talaga ako ng opportunity or sabi ko part-time job, 'di ba? Na talagang alam mo yun, na talagang mabibili ko din yung mga bagay na gusto ko. Anong punto? Yung nag-start po ako dito, yung 18 years old pa lang po ako na nagsimula ako sa ginagawa ng negosyo. Nag-start lang din ako dito sa unang type of commitment, which is I'll try. Sabi ko, dahil nga syempre pinakitaan sa akin opportunity, ay ito na present sa akin na pwede daw ako kumita. Sabi ko, malaking tulong na rin to. Sabi ko nga, present, di ba? Kalahating milyon pwede mo kitain, buwan-buwan, 15,000 araw-araw. Sa mindset ko nun, as 18 years old pa lang, imagine mo, as bata pa lang, sabi ko nga, actually, yun sabi ko sa nag-present sa akin, actually, kahit kumita nga lang ako ng 5,000 every week, maganda na yan eh. Masarap na yan kasi bakit? Mabibili ko na yung mga bagay na gusto ko, yung mga luho ko. Syempre, as bata, di ba? Sabik pa yan sa mga bagay, di ba? Sabik pa yan sa mga nakikita niya or talagang alam mo yun, yung mga trending ngayon, di ba? Imagine mo kung may kilala kang 18 years old ngayon, for sure tayo, di ba? Talagang sinasabi niya pa yung mga trending ngayon. So that time ako, ganun lang din po yung mindset. So sabi ko, sige, try ko. Okay, try ko yung ginagawa natin negosyo. Ngayon, yung syempre, sabi ko, try lang, okay, subok lang ako. Pag kumita, okay, pag hindi, okay lang din naman. So ganun pa lang kababaw yung commitment level ko sa ginagawa natin negosyo. Kaya ang punto, 'di ba? So sabi ko kapag hindi ako masyadong umaattend ng training that time. Yung sabi ko parang subok lang. 'Di ba? After school, kumbaga on and off ako yung that time nagsisimula po ako. 'Di ba? Paano on and off? Pag free time ko, okay, pupunta ako ng opisina, pero pag hindi ko naman free time, hindi ako pupunta. Kasi bakit? Yung commitment level ko, una pa lang, since nagsisimula ako, tawag doon I'll try pa lang. Pero ang punto na lang, buti na lang talaga makukulit yung mga grand mentors natin kasi actually naka-direct ako sa grand mentor po natin. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Buti na lang talaga kinukulit niya ako na punta ka ng office, attend tayo ng training. So anong punto? Yung unang commitment level ko na I'll try, na sabi ko subukan ko lang. Di ba pag kumita, okay lang. Pag hindi, okay lang din naman. At least may nakuha akong packages. So anong punto? Yung unang type of commitment ko, dahil nga napakakulit, di ba rin ng grand mentor natin na talagang alam mo yun, grabe siya tumulong talaga sa tao and talagang nakitaan niya. Kumbaga, hindi niya ako tinignan, di ba, as kumbaga, as sumali lang. Alam mo yun, talagang tinulungan niya ako. So anong punto, pina-follow up niya ako para maka-attend sa office, para maka-attend ng training. So talagang i-encourage niya ako umattend ng training. So ang punto, 'di ba? Ayun, through umattend ng training, katulad po nito, umattend ka ng training ngayon. Yung I'll try na commitment ko, nagiging I'll do my best na siya. Syempre nakakapakinig ako ng mga guest speaker, may napakinggan ako, dating estudyante nakabili ng first brand yung car niya, 'di ba? Dating yaya nakabili na ng bahay niya, dating security guard, ngayon kumikita ng 7 days every month. Sabi ko, gusto ko noon, tama. So dahil nga through that nakaka-attend ako ng mga training, 'di ba? Iniisip ko na or binivision ko na, sabi ko gagawin ko yung best ko, 'di ba? Para makuha ko 'tong, para kumita din ako ng malaki, para makabili ako ng kotse, 'di ba? At the same time, syempre para maabot ko yung goal ko. So anong punto, kaka-attend ko ng training, ang commitment ko naman na nagiging I'll do my best na siya. Okay, gawin ko yung best ko para gawin to, para ma-hit to.
Pero ang punto, habang lumalalim, 'di ba? Habang umaattend ng training, at talagang consistent yung pag-attend ng training, 'di ba? Naalala ko po that time, 'di ba, after school, yung I'll do my best pa after school, 'di ba? Talagang diretso na yung office, 'di ba, para makapag-training. Anong punto yung pag-attend ng training ay yung naging malaking tulong sa akin para maging makuha yung number 3 na commitment, which is ayun nga yung I'll do it whatever it takes. Okay? So ang malupit na part niyan, 'di ba? Yung that time na umaattend na po ako ng training, yan, yung after school matin ako ng training. Ano nangyari na po nyo sa I'll do whatever it takes, yung that time nag-aaral pa lang po. Kasi part-time ko pa lang po ginagawa yung negosyo. Okay? Ang malupit na part na nag-training ako, 'di ba? After ko pumasok, alam mo 'yon, kahit na may kahit na may exam ako, basta ma-invite ako, ang gagawin ko, alam mo 'yun, at talagang hindi ko po sinabing gawin nyo, pero ito po yung commitment ko, ito yung naging commitment ko. Talaga alam mo 'yon, talagang sabi ko, pass mo na sa exam, talagang pinupuntahan ko yung talagang invite, 'di ba? Talagang invite sa office. Minsan sineset aside ko yung exam, kahit exam ko pa yan, dahil nga iba na yung commitment level ko. I'll do it whatever it takes na yung commitment level ko sa ginagawa ng negosyo. Anong punto? Kahit na exam, talagang sineset aside ko at talagang pinupuntahan ko yung invite ko. Talagang kahit may exam, talagang pupunta ako ng office para makapag-training. 'Di ba? So anong punto? Through that training, 'di ba? Through this training, nagiging malalim or nag-iiba yung commitment level ko sa ginagawa ng negosyo. So for sure ako, ikaw as new business partners ka pa lang, 'di ba? Siguro yung commitment level mo pa lang, okay, subukan ko na. Pero I suggest and I encourage you, mas maganda umattend ka lang talaga ng training, Kasi bakit? Pag yung commitment level mo dito naging I'll do it whatever it takes, 'di ba? Ito na yung turning point, 'di ba? Talagang pwede ko kumita na malaki o talagang kikita ka na malaki sa ginagawa natin negosyo. Kasi bakit? When you say I'll do it whatever it takes, kahit ano pa yung nangyayari sa'yo, kahit ano pang challenges, or kahit ano pang sitwasyon mo, alam mo yun, talagang focus ka sa negosyo, alam mo yun. So anong punto? Yung I'll do it whatever it takes, pag ito na yung commitment level mo sa ginagawa natin negosyo, I'm sure ako, talaga yung income mo malaki na talaga at talagang kumikita ka na malaki. 'Di ba? Pero kung bakit siguro ngayon, okay, ganito pa lang yung income mo, 'di ba? Kasi baka yung commitment level mo, I'll try pa lang, I'll do my best. Baka ikaw yung sinabihan ni coach na, ma'am or sir, attend tayo ng training. Okay, so sabihin mo lang, sige coach, subukan ko pag wala akong ginagawa, may subukan ko pa lang. Okay? Siguro pag gano'n yung commitment level mo, hindi pa talaga gano'n kalaki yung income mo. Kasi bakit gano'n pala yung commitment level mo, mababaw pa lang. 'Di ba? Pero pag ikaw naman yung sinabihan ni coach mo na, ma'am, alam mo yun, kahit hindi ka na i-follow up ng coach mo, talagang ikaw na mismo to-follow up sa coach mo, coach, may training ba tayo ngayon? 'Di ba? Coach, nasa work ako ngayon pero talagang atin ako ng training. 'Di ba? Tawag dun, I'll do it whatever it takes. 'Di ba na talagang focus ka sa negosyo kahit anong ginagawa mo. Kasi bakit? Imagine mo, dito mo nakita yung pwede mo maabot yung pangarap mo, dito mo nakita na pwede ka kumita na malaki. So anong punto mo? Through pag-atin ng training, alam mo yung nagbabago yung commitment level mo. Pag ikaw yung I'll do it whatever it takes na, I'm sure ako, and talagang ngayon, siguro isa ka na rin sa kumikita na malaki sa ginagawa natin negosyo. Okay? Kaya dapat po ang goal natin, kung nasa I'll try ka pa lang, I'll do my best ka pa lang, ang goal natin, dapat yung commitment level mo maging I'll do it whatever it takes. 'Di ba? Kasi even yung mga grand mentors po natin, alam mo yun, yung kahit talagang busy sila, pero may talagang wala silang sawang mag-isip na bagay na ma-improve pa po sa business natin, yung mga ideas, 'di ba? So I'll do it whatever it takes kasi yung commitment nila. 'Di ba? Even yung mga coaches, 'di ba? Talagang kahit kahit yung even pagpapadala ng packages sa labas, pero ang punto, 'di ba, kapag may kakausapin na referrals, talaga alam kahit nagpapadala ng packages, 'di ba, talagang kinakausap, 'di ba? Tawag doon, I'll do it whatever it takes, 'di ba? So pag ikaw na nandiyan na yung commitment level mo, I'm telling you, ayun na yung turning point na talagang alam mo, ituloy-tuloy mo na yung commitment level mo, I'll do it whatever it takes, 'di ba? Talagang malayo yung mararating mo sa ginagawa ng negosyo. Talagang kikita ka na malaki. Talagang yung mga nakikita mo kumikita na malaki, isipin mo and talagang i-claim mo na nakapag ganyan yung commitment level mo, I'll do it whatever it takes na, isa ka na rin sa kikita ng malaki. Okay? Ayan. So, apply next. Ayan. And also, syempre, dahil nga syempre, alam mo na yung commitment level mo,
Ayan, syempre dahil ayan na nakita mo na yung ano mo, alam mo na yung commitment level mo, okay, ikaw na yung nag-claim ngayon na I'll do it whatever it takes, di ba? Yung kahit may trabaho ka, talagang ginagawa mo yung negosyo. Talagang saludo ako. Actually, yung ayan sila Sir Wilmore, di ba? Syempre nagkaroon sila ng mga achievements, di ba? Ayan, nakabili ng first brand new car nila. Ayan sila Ma'am Shelo, pero imagine mo part-time lang nila ginagawa yung negosyo. Pero sila kasi yung ayan mga government employees natin, yun yung mga nagkaroon ng kotse na government employees natin. Na part-time pala yung ginagawa ng negosyo, ayun sila Ma'am Shelo, di ba, as DepEd teacher, Sir Wilmore, di ba, as Philippine Army. Imagine mo kahit na napaka-busy nila sa work nila, dahil nga yung commitment level nila, I'll do it whatever it takes na. Alam mo yun, talagang na-achieve nila or talagang naging ka-achievers nila. Talagang nakuha nila yung goal nila magkaroon ng kotse or resulta sa ginagawa ng negosyo. Kasi bakit? Sila yung kahit talagang sinasabay nila yung paggawa ng or paghataw sa ginagawa ng negosyo. Okay? Now, since alam mo na, gato na yung commitment level mo, I'll do it whatever it takes na, ang pinakalas dyan, take action. Okay? Ano yung take action? Ano yung sabi niya dito? To take action means to do something to get a particular result. And time you intentionally create movement, it is also because of the desired outcome. Okay? So sabi dito ay na kailangan mo na mag-take action. Okay? Na-goal set ka na, alam mo na yung goal mo, smart na yung goal mo, okay, gumawa ka na ng dream board, nagpa-goal set ka na kay coach or kay mentor, di ba? And at the same time, syempre talagang persistent and consistent ka na sa ginagawa mo, iba na rin yung commitment level mo, I'll do it whatever it takes na rin. And yung pinaka-last is take action. Lahat ng mga natutunan mo, lahat ng pag-goal set sa'yo ni mentor, and lahat ng mga, alam mo yun, lahat ng mga bagay na makakatulong sa ginagawa natin negosyo, you have to take action. Ayan, sabi nga dito, paano ka mag-take action sa business natin? Ayan, set and evaluate your personal daily activities to our business. Okay? So ayan na, syempre, iba ka na yung commitment level mo, naiintindihan mo na lahat at yung goal mo, ayan na, syempre, ang ginagawa mo ngayon, ayan, gumigising ka na maaga para ma-follow up yung mga prospect mo, and at the same time, syempre, kung ikaw may mini subgroup ka na, di ba, para ma-follow up yung mga downlinks mo, di ba, ayan, gumigising ka na para matawagan sila, kamusta, may mga i-refer ka ba, na-follow up mo na ba yung mga referrals mo, and at the same time, syempre, ikaw, kung may access ka na ng video, di ba, ikaw yung nag-follow up na rin, maaga pa lang, gumigising ka na maaga, nag-aalam ka na maaga, kasi bakit? Para mag-follow up, talagang everyday mo na yung ginagawa, di ba? And at the same time, syempre, ayan na, yung nagagawa mo na yung regarding sa online support natin, ayan, yung pag-a-add, yung pag-post, yung pag-like, yung pag-comment, di ba? So, consistent mo na nagagawa yung online support natin. And at the same time, syempre, ayan na yung nagiging active ka na rin sa group chat, di ba? So, those are the online supports na ano punto, everyday mo na siya ginagawa, consistent mo na siya ginagawa, persistent mo na siya ginagawa, and yung pag-attend ng training, talaga iba na yung commitment level mo. Even kay coach, di ba, iba na yung commitment level mo sa kanya pag once na tinawagan ka niya, di ba, pag once na pinapatend ka rin niya training, yung pag-goal setting, seryoso ka na rin, di ba, sa ginol set sa'yo ng mentor mo, ayan na, tawag na po doon is take action, di ba? Take action ka na. Kasi bakit? Imagine mo, di ba, sabi nga, nabasa nga po akong quotation, di ba, na action, ayan, na a goal without a action is a joke. 'Di ba? Yung sabihin natin alam mo na yung goal mo, pero ang punto ayan, alam mo na yung pangarap mo. Alam mo na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa ginagawa natin negosyo. Pero kapag hindi ka nag-take action, ang punto tawag doon ilusyon, tawag doon joke, 'di ba? Ibig sabihin parang nangarap ka lang pero hindi mo naman trinabaho, 'di ba? So lahat po na natutunan nyo kanina, 'di ba? Lahat ng topic kanina and talagang lahat ng regarding sa goal mo, para maabot mo rin 'yan, you have to take action, 'di ba? Kailangan mo umaksyon, 'di ba, para maabot mo yung pangarap mo. Okay? So, ayun, kailangan gawin mo yung online support. Kailangan mo lang consistent gawin yung online support, magpag-guide sa mga mentors natin, and at the same time, syempre, kailangan mo lang din maging seryoso sa ginagawa natin negosyo. Okay? And at the same time, syempre, kailangan focus ka lang sa goal mo. Okay? Kahit anumang distraction niya sa paligid mo, kahit anumang challenges yung mga napapagdaanan mo, 'di ba? Wag na wag ka talagang titigil na maabot yung pangarap mo. Wag na wag ka magpapatinag doon para hindi mo maabot yung goal mo. Okay? So kailangan ganun yung mga gawin po natin. Kaya kung nakita niyo po even the grand mentors, even mga coaches, 'di ba? Ayun yung mga taong lang din, kumbaga seryoso sa goal nila, kaya talagang trinabaho, talagang kaya winwork out, talaga kaya hanggang ngayon, 'di ba? Even kahit na may sitwasyon, talagang focus pa rin sa goal, 'di ba? Kasi bakit? Tawag doon take action. Okay? Talagang tawag doon is seryoso sa mga goal nila. Kumbaga kung bakit na-achieve nila yung mga bagay na meron sila ngayon. Okay?
So, ayun lang. And at the same time, syempre, and upline. Ayun, actually, I'm done. I'm done na sa topic ko.